baka may ibang topic pa siya dito. 2 hours ago, naglabas ng hinakot ng liderato ng Senado. 9 minutes. Palit na namang dinadamay. Pilit dinadamay ni Marcoleta si Vico Soto. Ala? Pilit niya dinadamay? Really? Nag-resign o nag-leave? Okay na tayo. Alam na natin yung sagot. Gabing talakayan. Out na si Romualdez. Yes. Confirm. Pero ito, naglabas. Ito na nga lang. Sige, bakit dinadamay si Vico Soto? Pakinggan natin natin. Wala akong idea dito, pero pakinggan natin. Attorney, pasok. 12 minutes lang to. Last topic tayo. Attorney Ricky. Okay. Attorney, pasok. Pag-usapan natin itong tungkol dito kay Marcoleta. Dito sa away nila ni Soto, bangayan nila ni Soto, ni Senate President Tito Soto. Mga kababayan, sa bangayan nila na yan. You're not gonna believe what happened. Tell me everything. Nakarangan tuloy tayo. Again guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Pilit na dinadawit, pilit na dinadamay, binabanggit ni Marcoleta si Pasig City Mayor Vico Soto. Sa totoo lang, ano lang tayo kasi ano namang kinalaman ni Mayor Vico Soto sa away nila ni Marcoleta at saka ni Tito Soto? Ay dahil nga sa mainit ang dugo ni Marcoleta dahil nga doon sa kanyang proposal. Ang gusto niya kasing mangyari talagang ilagay sa witness protection program yung mag-asawang Diskaya. Ang problema, hindi naman pinirmahan ni Senate President Soto, kaya medyo grabe ang mainit ang dugo ni Marcoleta kay hindi lang naman kay Soto pati kay Secretary of Justice Boying Rimulya. Mainit ang dugo niya. Kaya talagang pinag-iinitan niya si Tito Soto. Ewan natin bakit matindi ang usapan niya kay dun sa mag-asawang Diskaya na dahil lang hindi natupad. Di ba pinagchichismisan nga, di ba? Merong 1 billion na usapan sa isang mambabatas. Itong si Diskaya at isang mambabatas. Pero nagkasundo sila sa 100 million instead of 1 billion. Sino kaya yun? Nakakapao. Yung paglalagay sa witness protection program ay masyado nang mainit si Marcoleta. Hindi natin alam ano bang nasa likod talaga niyan. Pero itong si Marcoleta sa kanyang programa sa Net25, at kahit dun sa kanyang kahit dun sa interview sa kanya sa press briefing niya, binabanggit niya si Mayor Vico Soto. Pinapalabas ni Senador Marcoleta na posible daw ang dahilan bakit na mainit ang dugo ni Tito Soto kay Diskaya kaya ayaw itong pagbigyan na maging mailagay sa witness protection program. Yun ang sabi ni Marcoleta. Baka naman politika ang dahilan dahil kalaban daw ng pamangkin ni Tito Soto, Senate President Soto, kalaban sa politika ang mga Diskaya ng pamangkin ni Tito Soto. Siyempre ang tinutukoy the epic online action game War Thunder lets you dive. Grabe naman siya to. Daming harang. Talaga lang si Vico Soto. Pero sa totoo lang, 'di ba, Blue Beetle? Munar, Mami E, Lionel 101, Jocelyn Maldo, Friends Vision Vlog, Cesar Yarte, Elliot de la Cruz. Kailangan ni Vico Soto. Hindi naman kailangan ni Vico Soto yung tulong ng tiyo niya na si Tito Soto. Wala namang kalaban-laban si Diskaya kay Vico Soto.
Sa totoo lang, maraming pera na yan si Diskaya, pero hindi niya kinaya si Vico Soto. Kasi talagang mahal ng mga Pasigenyo si Vico Soto. Kumbaga hindi nila ipagpapalit ang mga reforma, pagbabagong ginawa, mabuting pamamalakad, yung good governance na pinamalas ni Mayor Vico Soto sa Pasig. Hindi yun hindi yun isusurrender ng mga taga Pasig dahil lang sa pera ni Diskaya. Shout out Summer Paraiso sa Malolos, Bulacan. Kumusta kayo? Nasa Rome, Italy siya ngayon. Mami E, kumusta? Kaya itong parang pilit naman ang mga argumento ni Marcoleta, sabi ni Marcoleta. Ay siguro kaya ayaw niyang permahan yung ginawa kong sulat sa SOJ. Ang tinutukoy niya si Tito Soto, si Senate President Soto. Ayaw niyang permahan dahil kalaban sa politika ng pamangkin niya. Grabe, Kalaban daw sa politika ni Vico Soto, pamangkin ni Tito Soto, si Diskaya. Kaya may politika daw doon. Hindi naman kailangan na nga yun. Kasi sa sarili lang pangalan lang ni Vico Soto, kahit wala pa yung gagawin ni Tito Soto, nanalo si si Mayor Vico Soto. Ang totoo, si Marcoleta yung pilit na nagbibigay ng kung ano-anong issue. Katulad dun kay Secretary of Justice Boying Rimulya. Sabi ni Marcoleta, kukumprontahin ko yan si Secretary of Justice Boying Rimulya. Malinaw ang usapan namin na bibigyan ng ilalagay sa Witness Protection Program. Tapos, sa bandang huli, nagbago siya ng kanyang tono. Sabi ni Marcoleta, kukumprontahin niya daw si Secretary of Justice Boying Rimulya. Pero napakalinaw naman ang paliwanag ni Secretary of Justice Boying Rimulya. Kailangan munang ibalik ang mga ninakaw na yaman. Pag wala yon, mahirap yan. Kasi sa totoo lang, kung nabigyan ng Witness Protection Program yung mag-asawang Diskaya, ay di ba ngayong araw lang ka-anunsyo lang ng AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council? Ilan yun? 230 yatang accounts yung na-freeze. Grabe. 27 ba yun na mga insurance policies? Grabe. 230 yata 230. Sandali, tingnan ko para eksakto tayo. Ilan ba yung ilan yung bank accounts? Bank accounts na na-freeze ng AMLAC ngayon. Freeze ng AMLAC. Kasama na doon yung sa mga Diskaya, mga kabunyog. Kaya pero kung nangyari yung ginawa ni Marcoleta na ilalagay sa Witness Protection Program, hindi sana yun. Hindi sana yun masasama yung kay Diskaya. Kasi kapag nakasama na yan sa Witness Protection Program, hindi na pwedeng galawin ng AMLAC kahit ng BIR. Buti na lang, ito, 135 bank accounts, 27 insurance policies. Yun. Pero kung nabigyan niya ng Witness Protection Program, yung linalakad ni Marcoleta, hindi masasama sa ipi-freeze na accounts. Pero ngayon, kasama, nabasa ko yung pangalan ng mag-asawang Diskaya. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ewan natin kung bakit napaka galit na galit si Marcoleta kay Tito Soto. Dahil lang sa issue ng hindi pagperma doon sa paglagay sa Witness Protection Program. Kay Diskaya, galit na galit din siya kay Rimulya. Sobra naman ang galit ni Marcoleta dahil lang doon. Tapos si Vico Soto idadamay. Panangan. Pilit na dadawit si Vico Soto. Ay, grabe. Alam nyo, so
marami tuloy ang nagdududa. Ha? Ano bang kasunduan nila ni Diskaya talaga? Dapat siguro i-reveal niya rin yan. I-reveal niya rin yan. Ano, mga kabunyog, mga kababayan. Parang hindi niya sinasabi ng buo-buo nito ni Marcoleta. Hindi niya rin kinonsulta yung mga kasamahan niya sa Blue Ribbon bago siya nag-commit kay Diskaya na ilalagay ito sa Witness Protection Program. Did you know that Abraham saw Jesus 3 times? The first time was with the 3 visitors. Kaya marami tuloy nagdududa diyan. Ha? Okay? Sige. Mga kabunyog ha, bukas abangan ninyo. Abangan ninyo, magiging laman ng mga balita bukas ang tungkol sa pagpapalit ng liderato sa Kamara. Iko-cover 'yon ng aking mga channels at page. Iko-cover natin, ilalive natin. Abangan nyo bukas. Ha? Mga kabunyog. Hi, Kabunyog Roy Hukaban. Kumusta siyo? Eli Jukino. Kay G.I. Forza, Lilian Lubrera, Lionel 101. Shout out sa inyo ha, mga kabunyog. Alright, salamat Atty. Enzo. So yun na. Bakit kaya pilit dinadamay ni Marcoleta itong si Vico Soto na pamangkin ni Tito Soto, mga kapsat? Agoy. But anyway, so yun na nga mga kapsat, no? So hanggang ngayon, pati yung preview natin kanina, talagang hindi pa rin talaga nakaka-move on. Ang tanong na lang, bakit kaya pilit pa rin nilang pinagtatanggol at pinipilit niyang gawing maging witness kasama sa Witness Protection Program? Ano kayang naging deal diyan? Ano kaya? Nagtatanong tayo. Anong deal kaya ang usapan? Bakit hindi niya mabitaw-bitawan? Samantalang ilang bilyon ang nakuha nila diyan ng mga anomalya, diba? Na ginagagawa nila, mga substandard, mga ghosts, kung ano-ano pa. My goodness. But anyway, yun muna for now, Mabsat. Tuloy natin ito mamayang hapon or mamayang gabi. Okay? So again, maraming salamat po sa ating mga viewers na nandito. Mabsat. Siyempre, shout out. Ma'am Lynn Garcia. Nandiyan na pala si Lynn Garcia, Willie Artos, Mami PR, Eva Hernandez, Elvira G, Ryan Iconese, Elican del Carmen, sino pa VMB Roni, Ardayan, Tommy Serafors, Alivan, Leonardo Ansag, Ma'am Eva, at sa lahat po, Aurelia Odenia, nandyan din, mula pa kanina. Talagang nandun sila sa premiere natin. At sa lahat po, Yuki Sawaki, Cheche Boreche, ano ba? Trigger Woman, yan. And saka si Jad Seb, shout out. Alright, so again, thank you very much. Again, mga Mapsat, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Happy Wednesday, Mapsat. So abangan na lang natin ang mga next update. So far, ito lang muna. Confirm na po. So, probably mamayang hapon, proclamation. So, i-cover natin yan. Live lang. So, subaybayin natin. Right? Thank you very much, Mapsat. Maestro po is signing off. Paalam, Mapsat. Hanggang sa muli. Bye-bye.